Kung hindi pa talaga kayang i-let go ang pagkain ng mga high carb na mga pagkain pero gusto mo na nasubukan kahit papano or konting step lang towards your health and recovery, syempre, then this video is for you. Don't worry, sa video na ito ay hindi kita pipilitin na mag-low carb. Instead, meron akong 4 na tips na ibibigay sa iyo para hindi natin totally aalisin si carbohydrates sa inyong diet pero magiging malaking tulong na rin ito para sa inyong health. Tip number 1, kilalanin at alisin sa ating diet ang mga toxic oils or inflammatory oils. Every time kasi na kumakain tayo ng mga pagkain na niluto sa toxic oils or inflammatory oils, nag-i-introduce din tayo ng inflammation sa ating katawan. Yung mga sakit na meron tayo, diabetes, hypertension, at iba't iba pang mga malalalang sakit, nanggaling yan sa chronic na inflammation na nangyayari sa loob ng ating katawan. Chronic, ibig sabihin napakatagal na, araw-araw pa ulit-ulit na nag-i-introduce tayo, binibigyan natin ng cause para maging inflamed yung ating katawan. And number 1 reason dyan ay itong mga toxic oils na nabanggit ko. Kaya kung hanggang ngayon, rice is life pa rin, nahihirapan kayo natanggalin yung rice sa inyong diet, or sadyang matigas lang talaga yung ulo ni lolo or ni lola, kaya hindi sila sumusunod sa inyo pagdating sa sinasabi ninyo na try nyo munang mag-low carb, okay lang. Tanggalin nyo na lang muna yung paggamit or i-avoid nyo na lang muna yung paggamit nitong mga toxic or inflammatory oils na ito. Kaya instead na gumamit tayo ng vegetable oil, sunflower oil, gumamit na lang tayo ng coconut oil. Tip number 2 is to avoid eating processed carbs. Processed carbs, ito yung mga klase ng carbohydrates na nanggaling na sa factory, tinanggal na yung nutrients na meron dito sa mga pagkain na ito. Or, ito yung mga pagkain na basically galing sa factory. For example, mga chichirya, mga biscuit, mga cupcakes, lahat yan ay processed carbohydrates. Itong mga pagkain na ito kasi, hindi lang carbohydrates ang makikita dyan. May makikita rin kayo dyan na napakaraming asukal. At yung na-mention ko dun sa number 1 is yung mga toxic oils. Sagana rin sa mga ganyang ingredients, yung mga pagkain na processed. Kung hindi pa talaga kayang mag-commit sa pag-low carb, hindi naman kailangang pilitin ang sarili. Kaya lang, piliin natin kung anong klase ng carbohydrates ba yung kakainin natin. Out na muna tayo dun sa mga pagkain na processed, yung mga pagkain na ginawa sa factory, para unti-unting mapababa ang ating sugar level at ang inflammation na nagaganap sa loob ng ating katawan. And tip number 3, kung gustong mag-low carb pero nahihirapang simulan or hindi pa talaga kayang fully na mag-commit is just to avoid na lang yung mga sugary drinks. Pag sinabing sugary drinks, ito yung mga soft drinks. Okay lang naman yung mga diet na options, pero yung mga regular na options, mataas po kasi yan sa asukal, specifically yung mga high fructose corn syrup. Lalo na kung mahilig kayong uminom ng mga fruit juice, yung mga nakalagay sa mga pote or boxes, kasi in most brands, hindi lang naman talaga plain na prutas, fruit juice yung halo niyan. Kasi kaya napakasarap yan, napakatamis kasi hinahaluan din siya ng high fructose corn syrup or iba-iba pang klase ng asukal na nakakapagpa-spike or nakakapagpataas palalo ng inyong sugar level or inflammation. Kaya kung hindi pa talaga kayang mag-commit sa paglo-low carb, kahit iwasan na lang muna natin yung pag-inom ng mga sugary drinks. Pinaka-advisable sana na tubig na lang yung inumin natin or plain black coffee or plain matcha yung inumin natin, or yung mga low carb alternative pagdating naman sa gatas, which is almond milk or coconut milk. Pero kung kahit na sa mga yon hindi nyo rin kayang mag-commit at medyo hinahanap-hanap pa rin talaga ng panlasa ninyo yung soft drinks, lalo na kung hindi naman ito para sa inyo, para kay lolo, kay lola, kay mama, kay papa na medyo matigas ang ulo, instead na regular na soft drinks yung ipainom nyo sa kanila, yung diet version na lang ng soft drinks na yon. Hindi man siya totally healthy, better option pa rin siya compared dun sa regular na drink na nakasanayan nilang inumin. And tip number 4, kung hindi pa talaga kaya na totally mag-commit sa paglo-low carb is pwede naman na mag-intermittent fasting na lang kayo. Usually, pinapares yung intermittent fasting with low carb and keto, pero hindi naman mandatory na mag-keto ka or maglo-low carb ka para magsimula ng intermittent fasting. Kahit intermittent fasting lang muna yung gawin mo, tapos regular na meals, and on top of that, i-avoid mo rin yung pagkain sa mga pagkain na
niluto sa mga toxic oils, inflammatory oils, i-avoid mo rin yung pagkain ng mga processed carbs at sugary drink. Malaking bagay na yan para sa iyong health. By following these 4 tips, unti-unti natin na matutulungan ng ating katawan na mabawasan yung inflammation at yung sugar level. Hopefully, from there, unti-unti na rin natin na alisin or bawasan, pababain yung carb intake natin. Pero hanggat hindi pa talaga kaya, kahit i-follow na lang natin yung 4 tips na minention ko kanina. Pero kung fully committed ka na talaga na gawin ang low carb way of eating, pero clueless ka kung paano ito sisimulan, ano yung kakainin, ano yung gagawin. Meron akong mga e-books na makakatulong sa iyo. 2 parts yung laman ng mga e-books na ito. Sa first part, meron siyang guide kung paano ito gawin week 1, week 2, week 3, and week 4. And aside from that, doon naman sa part 2, yung mga list ng mga recipes naman na pwede mong sundan kung ikaw ay naka-clean, low carb, or depende sa goal na iyong ginagawa. Iba't iba yan. Meron breakfast, lunch, dinner, and even desserts at saka drinks. Also, meron din ako mga available na e-books para naman dun sa mga consistently naman na naglo-low carb pero nauubusan na ng mga ideas na iluluto. Check nyo lang yung link sa ibaba para makita nyo yung list ng mga e-book at makapag-decide kung ano yung perfect para sa inyo. Pero for now, hanggang dito na lang muna po tayo. Kung meron kayong questions or video suggestions, comment lang kayo sa ibaba. Mapabasa natin yan para magawa natin ng video yung mga questions ninyo or any topic related to low carb and intermittent fasting na gusto nyo na i-expound ko pa para sa inyo or i-simplify. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!